Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. There is no place for hazing or any form of abuse of the Philippine National Police. Those who violate the law will be held accountable without exception. Yan ang naging pahayag ni Police General Jose Melencio Sr. Tates Jr., the Chief PNP, kaugnay sa insidente ng hazing sa Philippine National Police Academy at naninindigan ng PNP kontra hazing at paglabag sa karapatang pantao. Patrolman Don Brosas sa report. Puwang sa Philippine National Police ang hazing, pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao. Ito ang paninindigan ng organisasyon kasunod ng pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga sangkot sa hazing incident sa Philippine National Police Academy noong 3 ng Abril. Binigyang diin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Tates Jr. na sino mang lalabag sa batas ay papanagutin ng walang sinasanto. Aniya, malinaw itong patunay na seryoso ang PNP sa pagpapatupad ng disiplina, pananagutan at paggalang sa dignidad ng bawat isa sa loob ng hanay ng kapulisan. Kaugnay nito, isinampa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG noong 20 ng Abril ang reklamo sa Office of the Provincial Prosecutor sa Imus, Cavite para sa paglabag sa Republic Act No. 11053 o ang Anti-Hazing Act of 2018. Kasabay nito, iniutos din ang patuloy na pagpapalakas ng enforcement, supervision at accountability mechanisms upang agad na matugunan ang paglabag at mapigilan ang kahalintulad na insidente. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Don Brosas. Mabilis na pagtugon ng Ifugao PNP, nagbigay ng agarang tulong sa isang senior citizen at sa isang motorista. Ibabalita yan ni Patrolwoman Janice Bulahaw. Muling naramdaman ng mamamayan ang maagap na serbisyo at mabilis na pagtugon ng Ifugao PNP matapos matulungan ang 3 individual sa magkakahiwalay na insidente sa mga bayan ng Lamut at Lagawi, Ifugao nitong ika-21 ng Abril taong kasalukuyan. Sa bayan ng Lamut, isang motorista ang tinulungan ng mga tauhan ng Lamut Municipal Police Station matapos tumagilid ang minamaneho nitong kulong-kulong sa Poblacion West dulot umano ng mekanikal na problema. Agad na rumesponde ang mga pulis at nagbigay ng kinakailangang tulong upang matiyak ang kaligtasan ng motorista na kalaunay nakapagpatuloy sa kaniyang paglalakbay. Samantala sa bayan ng Lagawe, isang senior citizen ang nabigyan ng agarang tulong medikal
ng mga tauhan ng Lagawe Municipal Police Station matapos makatanggap ng ulat mula sa isang concerned individual hinggil sa isang matandang nangangailangan ng agarang atensyong medical sa Barangay Kudog. Agad na rumesponde ang kapulisan at tiniyak ang ligtas at mabilis na transportasyon ng pasyente sa Ifugao General Hospital para sa wastong medical na pangangalaga. Sa isa pang insidente, isang individual ang naabutan ng mga nagpapatrolyang mga tauhan ng Lagawe MPS na natutulog sa gilid ng kahabaan ng National Road sa Barangay Kudog. Kalaunan ay napag-alamang ito ay nasa impluwensya ng alak at walang kakayahang makauwi. Dahil dito, hindi nag-atubili ang mga pulis na tulungan at ihatid siya sa kanyang tahanan upang masiguro ang kanyang kaligtasan, gayon din ang kaligtasan ng ibang motorista. Ang mga hakbang na ito ng Ifugao PNP ay sumasailalim sa kanilang dedikasyon at pangakong paglingkuran at protektahan ang komunidad, hindi lamang sa pagpapatupad ng batas, kundi pati na rin sa pagbibigay ng serbisyong may malasakit. Ito ay isang malinaw na refleksyon ng adhikain ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Ifugao Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrol Woman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Misamis Occidental Police Provincial Office, naka-alerto sa seguridad dahil sa pagsisimula ng Miss Universe Preliminary Competition sa Misamis Occidental. Ang pagpapalakas ng seguridad at deployment ng PROTEN ay bahagi ng pinalakas na event security framework na may layunin protektahan hindi lamang ang mga kandidata kundi maging ang publiko at mga turista. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolwoman Jane Rose Bohol. Ready Universe, Misamis Occidental is shining as the official host province and LGU partner of Miss Universe Philippines 2026. Formal nang sinimulan ang preliminary competition ng Miss Universe Philippines 2026 sa partner host ng LGU ng Misamis Occidental, kung saan naka-alerto na ang mga deployment ng Police Regional Office 10, partikular na ang Misamis Occidental PPO, upang tiyakin ang seguridad ng mga kandidata at maayos na daloy ng mga aktibidad. Ka-deploy na ang mga personnel sa mga venues, hotel at pangunahing ruta habang nagpapatuloy ang mga aktibidad, tulad ng swimsuit competition at tourist events. Kasama sa seguridad ang police visibility, crowd control at intelligence monitoring. Ang deployment ay bahagi ng mas pinalakas na event security framework na layong protektahan hindi lamang ang mga kandidata, kundi pati ang publiko at mga turista. Binigyang diin din ng pulisya ang malapit na koordinasyon ng local government units, organizers, at iba pang law enforcement agencies, kabilang ang traffic management teams at emergency responders upang masigurong tuloy-tuloy at ligtas ang buong programa. Ayon sa pamunuan ng PROTEN, ang matagumpay na pagsisimula ng preliminary events ay patunay na kahandaan ng rehiyon sa pag-host ng malalaking national events, kasabay ng pagpapanatili ng mababang crime rate at stable peace and order situation sa Northern Mindanao. Sa kabuuan, nananatiling naka-alerto ang PROTEN habang nagpapatuloy ang mga aktibidad ng pageant, kasabay ng paniniguro na ang Miss Universe Philippines 2026 preliminaries sa Misamis Occidental ay magiging ligtas, maayos at world-class ang pagdaraos. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bohol. Arestado ang isang 42 anyos na lalaki matapos magpaputok ng baril. Sospek agad na aresto ng Philippine National Police sa Oroqueta City, Misamis Occidental. Baril at bala nasabat. Police Corporal Rivel Geldayo sa detalye.
Napalag ang isang lalaki matapos sumanong magpaputok ng baril sa Purok 3, Barangay Villaflor, Orqueta City, tanghali ng Abril 19, 2026. Kinilala lamang sa alias na Bebel, 42 anyos, isang caretaker ang suspect na umano'y nasa impluwensya ng alak nang mangyari ang insidente. Upon responding by our troops, na recover po natin ang ginamit na baril, no? So itong isang empty shells yung ginamit niya sa pagpapaputok at mga bala sa same caliber of firearm, no? So agad-agad pong naaresto ng ating kapulisan. Na-recover sa suspect ang isang 45 caliber pistol, mga magasin, bala at mga basyo ng bala na isinailalim sa inventaryo sa presensya ng mga opisyal ng barangay. Ayon sa investigasyon, mayroon ring nakabinbin na kaso ng attempted murder ang suspect sa bayan ng Aluran, Misamis Occidental. Meron siyang previous case na attempted murder, may binaril siya sa Aluran at nakuhanan din siya ng caliber 45. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Oroqueta CPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Republic Act 11926. Nanawagan naman ang hepe ng Oroqueta CPS sa mga individual na may mga hindi lisensyadong baril na isurrender ang mga ito sa pulisya. Mula dito sa PRO 10 Misamis Occidental Police Provincial Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Riwel Gildayo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Dayo. 2 araw na pagsasanay sa basic life support at first aid isinagawa ng Regional Mobile Force Battalion 15 Revitalized Police sa barangay sa Mountain Province para sa mas mabilis na responde sa mga emergency incident. Police Corporal Asia Maris Balagay magbabalita. Na nagsagawa ng 2 araw na pagsasanay sa basic life support at standard first aid ang Revitalized Police sa barangay team ng 1502nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 15. Ang aktibidad ay dinaluhan ng 32 opisyal ng barangay at mga kinatawan mula sa Lubon Elementary School sa barangay Lubon, Tadjan, Mountain Province. Pinangunahan ng Regional Mobile Force Battalion 15 ang mga lectures at return demonstrations ukol sa bandaging at victim packaging upang matiyak ang ligtas na paglipat o pagbubuhat ng pasyente o biktima sa panahon ng sakuna. Nagbigay rin ng pagsasanay ang Masla Fire Substation hinggil sa basic life support, CPR, at foreign body airway obstruction. Samantala, tinalakay naman ni Ms. Tricia Dogup, Municipal Local Government Operations Officer ng DILG Tadjan, ang programang Listo Sikap o ang komunidad at punong barangay. Nagdaos din ang Tadjan MDRRMO ng mga hands-on exercises para sa vehicle extrication at mass casualty incident management. Nagtapos ang aktibidad sa pamamagitan ng mga simulation exercises kung saan nailapat ng mga kalahok ang kanilang mga natutunan sa mga makatotohanang sitwasyon. Ang inisyatibong ito ay nagpapatunay ng matibay na ugnayan sa pagitan ng PNP, mga katuwang na ahensya at ng komunidad sa pagpapalakas ng kahandaan sa sakuna at kakayahang makapagligtas ng buhay. Mula dito sa Camp Major Bado Dangwa, La Trinidad, Benguet, ako po si Police Corporal Asia Maris Balagay ng Regional Mobile Force Battalion 15. Nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Balagay. 13 individual ang naaresto ng San Jose Panganiban Municipal Police Station sa isinagawang operasyon dahil sa iligal na pagmimina. Police Staff Sergeant Cecilia Caudilla sa balita. 13 huli sa iligal na pagmimina sa bayan ng Jose Panganiban. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Jose Panganiban Municipal Police Station ang 13 individual sa isinagawang operation laban sa iligal na pagmimina sa Purok 6, Barangay Luklukan Sur, Jose Panganiban, Camarines Norte, bandang alas 7 ng gabi nitong Abril 22, 2020. Ang operasyon ay pinangunahan ni Police Major Kevin A. Estillas, Chief of Police, bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa mga iligal na aktibidad na sumisira sa kalikasan.
Naaktuhan ang mga sospek habang aktwal na nagsasagawa ng pagmimina ng walang kaukulang permit mula sa Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau na malinaw na paglabag sa Republic Act No. 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995. Karamihan sa mga naaresto ay mga residente ng bayan ng Jose Panganiban at karatig bayan ng Ilabo, Camarines Norte. Na-recover mula sa kanilang pag-iingat ang iba't ibang kagamitan na ginagamit sa ilegal na pagmimina, kabilang ang mga pala, maso, cap lamp, pandurog, pressure fan, capacitor start motor at mga sako na naglalaman ng pinaghihinalaang gold ore. Agad na ipinaalam sa mga sospek ang kanilang mga karapatan sa wikang kanilang nauunawaan at ganun din ang kanilang pagkakaalam alinsunod sa umiiral na batas. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Jose Panganiban MPS ang mga naaresto para sa ukukulang disposisyon, habang ang mga nakumpiskang ebidensya ay maayos na nakaimbak. Ang ilang mabibigat na kagamitan ay pansamantalang ipinagkatiwala sa mga opisyal ng barangay para sa ligtas na pangangalaga. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act No. 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995. Muling pinaalalahanan ng kapulisan ang publiko na ang iligal na pagmimina ay isang seryosong paglabag sa batas na nagdudulot ng matinding pinsala sa kalikasan at panganib sa komunidad. Patuloy ang panawagan sa mamamayan na makipagtulungan sa mga otoridad upang tuluyang masugpo ang ganitong uri ng iligal na aktibidad. Mula sa Camarines Norte Police Provincial Office, ako po si Police Staff Sergeant Cecilia Caudilla, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, ngayong araw, magtatagisa ng husay at talento ang ating mga kapulisan sa Singing Cups of the Philippines for a Cause Season 2 na gaganapin sa Multipurpose Center sa Campo Crame, kung saan ipapamalas ng mga kalahok na pulis hindi lamang sa kanilang galing sa pagpapatupad ng batas, kundi pati na rin sa larangan ng musika. Lahat para sa isang layunin. Mapapanood ito ng live sa nasabing programa sa Facebook page ng PKG Tagapag-Ugnay, kaya siguraduhin nakatutok at suportahan ang ating mga Singing Cups. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At ipollow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa paunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.